Hindi ko inakala na ang araw na yon ang magiging simula ng pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ramdam ko ang bigat ng aking dibdib habang nakahiga sa kama. Parang may nakadagan na kung ano. Hindi ko alam kung sakit o takot. Sa tuwing iinom ako ng gamot, hinihiling kong sana gumaling na ako. Sana bumalik na ang lakas ko. Pero higit sa lahat, hinihiling ko na sana huwag niya akong iwanan. Si Paulo, ang lalaking minahal ko, nang higit pa sa sarili ko. Siya ang sandalan ko, ang liwanag ko sa tuwing pakiramdam ko'y nawawala ako sa dilim. Sa tuwing magkasama kami, parang wala nang problema sa mundo. Pero ngayon, habang naririnig ko ang tunog ng orasan sa dingding, tila wala na akong marinig na pangako mula sa kanya. Ang tahimik ng kwarto, ang tahimik ng puso ko. Ang sakit na nararamdaman ko sa katawan ay hindi lang dahil sa iniinda kong karamdaman. Nagsimula yon ilang linggo na ang nakalilipas. Isang simpleng lagnat na hindi ko pinansin. Dumating sa puntong halos hindi na ako makatayo. Si Paulo ang nag-alaga sa akin noong una. Pinagluluto niya ako ng sopas, pinapalitan ng malamig kong tuwalya, at sinisigurado niyang may mga gamot ako. Akala ko, iyon ang ebidensya ng pagmamahal niya. Pero bakit? Sa tuwing tinitingnan ko siya, may kung anong hindi ko maipaliwanag sa kanyang mga mata. Parang may distansya, parang may tinatago. Isang gabi, nang halos hindi na ako makatulog dahil sa sakit, naramdaman kong bumangon siya mula sa tabi ko. Tumayo siya sa gilid ng kama, tumingin sa akin. Pero hindi niya ako kinausap. Paulo? Mahina kong tawag. Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa banyo at narinig ko ang tunog ng tubig. Paglabas niya, hindi na siya bumalik sa tabi ko. Sa halip, pumasok siya sa maliit na kwarto sa dulo ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko siya tinanong kinabukasan. Ayokong magtanong, ayokong malaman. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napansin ang pagbabago niya. Dumadalang ang mga yakap, ang mga halik, ang mga salitang nagbibigay lakas sa akin. Sa tuwing tatawag ako sa kanya, saglit lang ang sagot niya. Busy ako. Madalas niyang rason. Pero ano bang ginagawa niya? Nasa bahay lang naman siya. Nasa bahay lang kami. Bakit parang ang layo niya? Isang umaga, nagising akong mag-isa. Ang unang bagay na hinanap ko ay ang presensya ni Paulo. Wala siya sa tabi ko. Tinawag ko siya pero walang sagot. Pilit kong itinayo ang sarili ko kahit nanginginig ang mga tuhod ko at naglakad papunta sa kusina. Naroon siya. Nakaupo sa mesa, nakatingin sa kanyang cellphone. Paulo, tawag ko. Napalingon siya pero hindi siya ngumiti. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Wala. Nagbabasa lang. Malamig niyang sagot. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko maabot ang gamot ko sa kwarto. Pakiusap ko. Tumayo siya, walang imik, at sinamahan akong bumalik sa kwarto. Nang maabot niya ang gamot, agad siyang lumabas. Hindi niya man lang ako tinanong kung kumusta na ang pakiramdam ko. Mula noon, hindi na bumalik si Paulo sa kwarto ko para samahan ako. Ang dating mga malamig na tuwalya, sopas, at mga alagang ipinapakita niya, lahat nawala. Narinig ko na lang siyang tumatawag sa telepono, bumubulong. Hindi ko marinig ang mga sinasabi niya, pero pakiramdam ko, hindi na ako ang kausap niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong marinig. Ayokong kumpirmahin ang iniisip ko. Pinili kong manahimik, pero hindi ko alam kung gaano pa ako makakapanahimik. Habang lumalala ang sakit ko, lumalala rin ang sakit sa puso ko. Paano kung hindi na niya ako mahal? Paano kung iniwan na niya ako? Paano kung may iba na? Isang hapon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nang bumalik si Paulo sa bahay, hinarap ko siya. Kahit mahina ang katawan ko, pilit kong pinilit ang sarili kong magsalita. Paulo, bakit parang ang layo mo na sa akin? Tanong ko, umiiyak. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya sa harap ko, nakatingin sa sahig. Paulo, kung may problema, sabihin mo. Kung may mali sa akin, sabihin mo. Pero huwag mo akong gawing parang hangin lang na hindi mo nakikita. Hindi ko kaya.
Hindi ko kaya ito. Bulalas ko. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Tumingin siya sa akin, pero wala akong nakita sa mga mata niya. Ni isang emosyon, ni isang pahiwatig. Parang blangko. Hindi ko alam. Sagot niya, malamig, mahina. Pero sapat na para basagin ang puso ko. Anong hindi mo alam? Hindi mo alam kung mahal mo pa ako? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Tumalikod siya, humakbang papalayo, at ibinagsak ang pinto ng kwarto niya. Naiwan akong nakaupo sa gilid ng kama. Umiiyak. Nagtataka kung paano naging ganito ang lahat. Parang kailan lang. Siya ang mundo ko. Ngayon, parang hindi ko na siya kilala. Kinabukasan, nagising akong mag-isa. Sa unang pagkakataon, wala na si Paulo sa bahay. Tumawag siya noon sa telepono para sabihin na may pupuntahan siya. Hindi ko na siya tinanong kung saan. Ayokong marinig ang sagot. Pero sa araw na yon, may dumating na hindi ko inaasahan. Habang nakahiga ako, narinig ko ang tunog ng pintuan. Akala ko si Paulo na ang bumalik, ngunit hindi siya ang pumasok. Sa halip, isang babae ang tumayo sa harap ng pinto. Maputi, maganda, mukhang bata pa. Hindi ko siya kilala. Pero ang hawak niyang bag, ang suot niyang damit, parang pamilyar. Parang katulad ng mga gamit ni Paulo. Ngumiti siya sa akin. Pero hindi iyon ang ngiti ng isang kaibigan. Iyon ang ngiti ng isang taong may alam na hindi mo alam. Ikaw si Clara, di ba? Tanong niya, gamit ang pangalan ko. Tumango ako, hindi makapagsalita. Sino siya? Ba't alam niya ang pangalan ko? At bakit? Bakit parang may masakit akong nararamdaman sa dibdib ko nang makita siya? Nasa ospital ako noon, nakahiga sa malamig na kama. Nakapulupot ang mga aparato sa aking katawan na tila mga tanikala. Ang bawat paghinga ay isang laban. Ang bawat pagkurap ng mata ay tila pag-usad sa isang mabagal na orasan. Sa kabila ng pagod at sakit, umaasa pa rin ako na darating siya. Si Daniel, ang lalaking pinangako kong magiging kanlungan ko, ang taong sinambit sa harap ng lahat na hindi ako iiwan kahit ano pa ang mangyari. Pero, bakit ganito? Bakit tila naglaho siya sa panahong pinakanangangailangan ako? Ang huling alaala ko kay Daniel ay ang kanyang pagyakap sa akin bago ako isinugod dito. Kaya mo to, mahal. Kasama mo ako, sabi niya noon. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking pisngi. Ang kanyang mga mata na puno ng kasiguraduhan. Pero sa mga sumunod na araw, ang init na yun ay napalitan ng lamig, lamig ng kawalan. Ang kanyang mga tawag ay unti-unting nawala. Ang mga text message ay naging bihira hanggang sa tuluyang huminto. Napuno ng tanong ang isip ko, galit, takot, o iniwan niya na lang ako nang walang paliwanag. Sa bawat pagpasok ng nurse sa aking kwarto, umaasa akong may dalang balita tungkol sa kanya. Wala po siyang iniwang mensahe. Palaging sagot ng receptionist kapag tinatanong ko. Lumulubog ang puso ko sa tuwing naririnig ko ang parehong linya. Ang sakit ng aking katawan ay tila mas madaling tiisin kaysa sa sakit ng kawalang sagot. Ako ba ang mali? May nagawa ba akong hindi tama? O sadyang mahirap lang talaga magmahal ng isang taong may ganitong kalagayan? Isang araw, bumisita si Manang Fe, ang matagal ng kasambahay ng pamilya namin. Dala niya ang paborito kong sopas, pero mas dala niya ang init ng kanyang presensya. Anak, huwag mong hayaan ang lungkot na kainin ka. Magdasal ka, sabi niya habang marahan niyang inaayos ang kumot ko. Tumango lang ako. Pilit na pinipigilan ng mga luha. Hindi ko kayang magpakita ng kahinaan sa harap niya. Pero ang totoo, basag na ako. Kinagabihan, habang nakatingin ako sa kisame, narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Tumayo ang mga balahibo ko. Sino kaya? Sa kabila ng pagkahapo, pilit kong iniangat ang ulo ko. Dumungaw ang isang pamilyar na muka. Hindi si Daniel, ngunit si Clara, ang matalik kong kaibigan. Mia, kamusta ka? Tanong niya.
Halatang may bahid ng kaba sa kanyang boses. Umupo siya sa gilid ng kama at mahigpit akong niyakap. Bakit wala si Daniel? Tanong ko, diretsahan. Hindi ko na kayang magpaligoy-ligoy. Napatingin siya sa sahig. Halata ang pag-aalinlangan. Mia, kailangan mo tong marinig, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Napalunok ako. Pinilit na maghanda sa anumang sasabihin niya. Si Daniel. Nakita ko siya kahapon sa isang coffee shop. May kasama siyang babae. Hindi ko alam kung ano sila pero magka-holding hands sila. Bumagsak ang mundo ko. Parang biglang huminto ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi ko magawang magsalita. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Sa lahat ng iniisip kong dahilan kung bakit siya nawala, ito ang pinakahuli sa listahan. Hindi ko akalaing magagawa niya ito. Sigurado ka ba? Tanong ko, halos pabulong, nanginginig ang boses. Tumango si Clara, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Mia, hindi ko ito sinasabi para saktan ka. Pero kailangan mo itong malaman, hindi siya ang lalaking para sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang punyal sa dibdib ko. Sa kabila ng sakit, may bahagi ng utak ko na nagsimulang magtanong. Nagkakasakit ako, pero sino ba talaga ang mas marupok? Ako, na pilit lumalaban para mabuhay, o siya, na hindi kayang harapin ang bigat ng sitwasyon? Hindi ko na napansin ang pag-alis ni Clara. Naiwan ako sa katahimikan. Sinubukang buuin ang mga piraso ng puso kong nagkadurog-durog. Sa kabila ng galit, may bahagi ng sarili ko na ayaw pa ring maniwala. Gusto ko siyang makita. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Pero paano kung totoo nga ang sinabi ni Clara? Paano kung talagang iniwan na niya ako para sa iba? Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan siya. Humingi ako ng pahintulot sa doktor na makalabas, kahit saglit. Kahit mahina ang katawan, pilit kong iginapang ang bawat hakbang. Sumakay ako ng taxi papunta sa apartment niya. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, lungkot o takot. Pagdating ko sa pintuan, tumigil ako saglit. Huminga ng malalim. Nag-ipon ng lakas. Kumatok ako. 3 beses. Walang sagot. Kumatok ulit ako. Mas malakas. Narinig ko ang mahinang yabag ng paa at ilang saglit lang bumukas ang pinto. Hindi si Daniel ang bumungad sa akin. Isang babae. Payat, mahaba ang buhok at may hawak na tasa ng kape. Si Daniel? Nandito ba siya? Tanong ko. Pilit na kinakalma ang boses. Kahit ramda pagmulat ko ng mga mata, naramdaman ko na naman ang bigat sa aking dibdib. Hindi lang dahil sa sakit na patuloy na bumabalot sa katawan ko, kundi dahil sa kawalan na iniwan niya. Ang tahimik ng kwarto, maliban sa mahinang tunog ng makina ng oxygen na sumusuporta sa aking paghinga. Ang bawat segundo ay tila isang suntok sa akin. Paulit-ulit na paalala na wala na siya, na iniwan niya ako sa panahong pinakakailangan ko siya. 1 linggo na ang nakalipas mula nang magpaalam si Adrian. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya nagawang lumayo sa akin. Sa huling pag-uusap namin, sinabi niyang kailangan niyang magpahinga, na hindi niya kayang harapin ang bigat ng sitwasyon namin. Pero ano ang ibig niyang sabihin? Ako ang may sakit. Ako ang naghihingalo. Hindi ba mas mabigat para sa akin? Pinilit kong bumangon mula sa kama, kahit nararamdaman ko ang panghihina sa bawat galaw. Ang init ng araw na pumapasok sa bintana ay tila ng aasar. Parang sinasabing magpatuloy ka, kahit pakiramdam mo ay wala ng dahilan. Sa bawat hakbang ko papunta sa kusina, nararamdaman ko ang kakulangan niya. Ang mga tasa ng kape na dati niyang nilalagyan ng asukal para sa akin. Ang tunog ng mga yapak niya sa sahig. Ang mga yakap niya tuwing umaga. Wala na ang lahat ng yon. Sa mesa, may sulat na iniwan niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa rin ito binubuksan mula nang dumating ito. Siguro dahil takot ako. Takot akong malaman ang tunay na dahilan kung bakit niya ako iniwan. Pero sa pagkakataong yon,
Parang may pumilit sa akin na kunin ang sobre. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Halos nanginginig ang mga kamay ko. Alam kong galit ka sa akin ngayon at marahil hinding-hindi mo ako mapapatawad. Pero sana malaman mong mahal kita. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Hindi ko kayang harapin ang posibilidad na mawala ka. Kaya't pinili kong umalis. Hindi dahil hindi kita mahal, pero dahil natatakot ako. Pasensya na, Elisa. Natulala ako. Mahal, paano magiging pagmamahal ang pag-iwan sa akin sa oras na halos kinakain na ako ng sakit? Ang iniwan mo ay hindi lang isang babae. Iniwan mo ang isang tao na umaasa sa'yo, na nagtitiwala sa'yo. Ang sakit na naramdaman ko matapos basahin ang sulat ay mas matindi pa sa physical pain na dinadala ko araw-araw. Sa gitna ng aking pag-iiyak, biglang tumunog ang telepono. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naramdaman ko na ang tawag na yon ay may mahalagang ipapahayag. Kinuha ko ang telepono, pinunasan ng mga luha, at sinagot ito. Elisa, si Adrian ito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Lungkot? Gusto ko siyang kausapin, pero gusto ko rin siyang sigawan. Kailangan kitang makita. May sasabihin ako. Adrian, iniwan mo ako. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang tinig ko'y nanginginig, puno ng hinanakit. Hindi ko kayang ipaliwanag sa telepono. Pumunta ka, kung kaya mo, sa address na ito. Mahalagang makita mo ito. Hindi ko alam kung bakit, pero sumangayon ako. Kahit mahina ang katawan ko, gusto kong malaman ang dahilan. Gusto kong harapin siya. Gusto kong marinig mula sa kanya kung bakit niya nagawang talikuran ang lahat ng pinagsamahan namin. Pinilit kong magbihis kahit ang bawat galaw ko ay mahapdi. Tinawag ko ang taxi at binigay ang address na sinabi niya. Ang lugar ay isang lumang gusali. Sa labas, may mga puno na tila hindi na inaalagaan at ang mga pader, nito'y may mga bitak at lumot. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko roon, pero ang puso ko'y punong-puno ng tensyon. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang kwarto na puno ng mga papel at larawan. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Adrian. Hawak ang isang maliit na kahon. Elisa, sabi niya habang tumayo. Alam kong masama ang loob mo sa akin, pero gusto kong ipakita sa iyo kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito may isang maliit na vial. Nakatingin lamang ako, hindi pa rin maintindihan ang nakikita ko. Adrian, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, habang ang kaba sa dibdib ko'y tuluyang bumigat. Gamot, Elisa, para sa sakit mo. Nagpunta ako sa ibang bansa para hanapin ang gamot na ito. Alam kong mahirap ang iniwan kita, pero ginawa ko ito para sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Ang galit na naramdaman ko ay napalitan ng pagkalito. Gamot? Hindi ba't sinabi ng mga doktor na wala ng lunas ang sakit ko? At bakit niya nagawa ang ganito nang hindi man lang ako sinabihan? Pero bago pa ako makapagsalita, may narinig kaming malakas na tunog sa labas. Napansin ko ang anino sa bintana. May ibang tao pala roon. Ang bawat paghinga ko ay tila may tanikalang bumabalot sa aking lalamunan. Ang silid ay puno ng amoy ng alkohol at gamot. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamatinding hapdi ay ang kawalan. Ang kawalan niya, ang kawalan ng pag-asa. Sa unang araw ng aking pagkakasakit, narito siya. Si Jaime. Kanilang binansagan ang aming pagmamahalan na tila hindi matitinag, parang bundok na laging naririyan upang sumilong. Nang dumating ang balita tungkol sa aking kalagayan, naramdaman ko ang bigat sa kanyang mga mata. Ang dating tingin niyang puno ng pagmamahal ay tila napalitan ng takot. Ngunit pinaniwalaan ko ang kanyang mga pangako. Sinabi niyang hindi niya ako iiwan, na kahit ano ang mangyari, kakapit siya. Panglimang araw ng aking pagigting sa sakit, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Hindi na siya madalas bumisita. Ang masayang kwentuhan sa tabi ng kama ay naging tahimik na pag-upo sa isang sulok
habang nakatitig lamang siya sa kanyang telepono. Ang dating pag-aalaga niya sa akin, ang pag-abot ng baso ng tubig, ang simpleng paghawak sa aking kamay, nawala, parang bula. Hindi siya nagsalita ng dahilan, ngunit ramdam ko ang distansya. Ang distansya na tila humahati sa amin ng isang malalim na bangin hanggang dumating ang ika-10 araw. Sa araw na yon, umasa akong darating siya ng maaga dahil kailangan ko ng suporta. Ang doktor ay nagbigay ng mas masakit na balita. Maaaring hindi ako gumaling ng madali at ang aking katawan ay patuloy na mahihirapan sa darating na mga linggo. Ang mga salita ng doktor ay tila punyal na dumiretso sa aking puso. Pero ang mas masakit ay ang kawalan niya sa tabi ko. Ang kawalan ng taong dapat na nagiging sandigan ko. Pagbalik ko sa silid, naroon ang nanay ko, ang kapatid kong si Miguel, at ang ilan pang kaibigan. Ngunit siya, si Jaime, wala. Hindi ko mapigilan ang pagluha. Ang luhang iyon ay hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa unti-unti kong pagkakaintindi sa realidad. Iniwan niya na ako. Kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko ang mga bulong ng mga tao sa labas. Hindi ko alam kung totoong narinig ko o guni-guni lang dulot ng matinding lagnat. Ngunit ang mga salitang si Jaime at ibang babae ay tumagos sa aking kamalayan. Pilit kong ikinukubli ang sarili sa posibilidad, ngunit ang bawat tunog ay tila nagpapakita ng imahe sa isip ko. Siya, nasa piling ng iba, habang ako ay nakaratay dito, nag-iisa. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero kinabukasan ay inamin sa akin ng kapatid ko ang lahat. Nakita niya si Jaime sa isang restaurant, masaya, tumatawa, kasama ang isang babae. Ang babae ay kilala ko. Si Clara, kababata ni Jaime na palaging tila may interes sa kanya. Hindi ko inasahan ang ganitong eksena. Hindi ko inasahan na ang taong minahal ko nang buo ang magagawa sa akin ito, lalo na sa panahong ito ng kahinaan. Pagdating ng hapon, isang bagay ang nagbago. Dumating si Jaime sa ospital. Huli na ang lahat. Sa loob ng ilang araw na pagkawala niya, naging malinaw na ang kanyang pagdating ay hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi sa kanyang konsensya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagmamahal, kundi ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay tila rehearsed, parang script na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili bago pumasok sa silid. "Pasensya ka na, Mia," sabi niya, halos bulong. Hindi ko alam kung paano haharapin ito. Tumitig ako sa kanya, sinubukang basahin ang bawat galaw ng kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay tumangging magpaliwanag. Tumalikod siya, bago ko pa man masabi ang mga salitang nasa dulo ng aking dila. Mga salitang puno ng galit, hinanakit, at tanong. Paglabas niya, iniwan niya ang isang envelope sa side table. Nang buklatin ko ito, isang liham ang naroon. Ang mga salitang nakasulat ay masakit. Mas matalim kaysa sa kutsilyo ng doktor. "Mia, hindi ko alam kung paano kita haharapin sa ganitong sitwasyon. Mahal kita, ngunit hindi ko kayang makita kang ganito. Hindi ko kayang magpanggap na malakas ako dahil hindi ko kaya. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nito, ngunit alam ko, hindi ko kayang manatili." Hindi ko alam kung paano ko natapos basahin ang sulat. Ang bawat salita ay parang martilyo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang kanyang pag-amin na hindi niya kaya o ang kanyang desisyon na umiwas. Dalawang bagay ang malinaw. Iniwan niya ako sa oras na hindi ko inaasahan at wala na akong magagawa upang baguhin iyon. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng lungkot, isang tawag ang dumating. Ang nurse, may dala pang mas masakit na balita. Ang resulta ng aking mga pagsusuri ay dumating na at may bagong komplikasyon na nakita. Ang sakit ko ay hindi lamang pangkaraniwan, ito ay maaaring maging mortal. Hindi ko alam kung paano ko babalansihin ang dalawang dagok na dumating sa akin sa parehong araw. Ang pag-alis ni Jaime
at ang posibilidad na hindi ko na muling mararanasan ang buhay sa labas ng silid na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang pumasok sa isip ko habang nakatitig sa bintana. Hindi ako pwedeng magmukmok. Hindi pwedeng dito magtatapos ang lahat. Muli akong tumingin sa envelope. Sa likod nito, may nakasulat na pangalan. Hindi ko inasahan na makikita ko yon. Ang pangalan ni Clara. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakahiga sa manipis na kama sa ospital. Hindi ko alam kung dahil sa lagnat o sa galit na pilit kong itinatago. Ang tahimik ng paligid, pero bawat tunog ng makina sa tabi ko ay parang bumubulong ng paalala. Nag-iisa ka na. Iniwan ka. Naalala ko ang huling beses na nakita ko siya. Si Marco, ang taong akala ko'y hindi mang-iiwan. Niyakap niya ako ng mahigpit sa unang araw na dinala ako rito. Hawak niya ang kamay ko at nangako siya. Hindi kita iiwan, mahal. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Ang mga salitang yon ang bumuo sa pag-asa ko, ang sandalan ko sa panahong pakiramdam ko'y nawawala na ako sa sarili kong katawan. Pero hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang sakit na bumabalot sa buong katawan ko o ang sakit na iniwan niya sa puso ko. Sa mga unang araw, palaging naroon si Marco. Dumadating siya tuwing umaga, dala ang mga paborito kong prutas, isang maliit na buke ng mga rosas, at ang ngiti niyang palaging nagpapagaan sa loob ko. Kahit pa hindi ako makakain ng maayos, sinikap niyang pasayahin ako. Nagsasabi siya ng mga kwento tungkol sa trabaho niya, tungkol sa mga plano naming dalawa kapag gumaling na ako. Ang saya niyang magkuwento. Kaya kahit anong bigat ng pakiramdam ko, nagagawa kong ngumiti. Pero sa bawat araw na lumilipas, napansin kong unti-unti siyang sumisimangot. Ang mga tanong niya sa doktor ay nagiging mas maikli. Ang oras na ginugugol niya sa akin ay palaging nababawasan. Hanggang dumating ang isang araw na hindi siya sumipot. Siguro busy lang. Bulong ko sa sarili ko, pilit na pinapalakas ang loob ko. Pero dumaan ang gabi at wala pa rin siyang dumating. Sa susunod na araw, nagtanong ako sa nurse na palaging nakikita ko tuwing umaga. Nakita niyo po ba si Marco? Baka nasa labas lang siya? Umiling lang siya at dumiretso sa pag-aayos ng gamot ko. 3 araw, 1 linggo, 1 buwan. Wala pa rin siya. Hindi siya nag-text, hindi tumawag, hindi nagparamdam. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong bumabalik sa katotohanan. Iniwan niya ako. Sa panahong pinakakailangan ko siya, ang pangakong hindi kita iiwan ay isa lang palang kasinungalingan. Isang bagay na sinabi niya dahil iyon ang inaakala niyang tama sa panahong iyon. Isang gabi, habang nakatingin ako sa kisame, naramdaman ko ang bigat ng mga luha ko, hindi ko na kayang pigilan. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ang sakit ay nasa bawat sulok ng pagkatao ko. Ang mga tanong ay paulit-ulit sa isip ko. Ano ba ang ginawa kong mali? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko sa kanya? Hindi ba sapat ang pagiging ako? Kahit pa gusto kong magalit, ang puso ko'y pilit na hinahanap siya. Sa bawat tunog ng pintuan, umaasa akong siya ang papasok. Sa bawat tawag sa telepono, umaasa akong mababasa ang pangalan niya. Pero wala. Walang Marco. Walang kahit na anong sagot sa mga tanong ko. Hanggang sa isang araw, bumukas ang pintuan. Kumabog ang dibdib ko sa pag-aakalang siya na yon. Pero hindi si Marco ang pumasok. Isang babae. Nakasuot siya ng simpleng damit, pero halata sa mukha niya ang kaba. Hindi ko siya kilala, pero sa unang tingin, may kung anong pamilyar sa kanya. Lumapit siya sa kama ko, at bago pa man ako makapagsalita, nagsimula siyang magsalita. Ikaw si Lara, di ba? Tanong niya, halos pabulong. Tumango ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ako si Mia, dagdag niya. At ang pangalan niya ay parang isang bombang sumabog sa loob ng utak ko. Mia. Ang pangalan na minsang nabanggit ni Marco sa akin. Ang kaibigan niya sa trabaho. Ang babae na palaging nagte-text sa kanya, pero palaging sinasabing walang espesyal sa pagitan nila.
Ang babae na minsan na niyang ipinagtanggol ng mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Tungkol kay Marco ang dahilan kung bakit ako narito, sabi niya habang pilit na inaayos ang pagkakaupo niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Takot, galit, o matinding pagkasabik sa sasabihin niya. Alam kong iniwan ka niya at alam kong masama ang loob mo. Pero may isang bagay kang kailangang malaman. Tumigil siya. Tila nag-iisip kung paano sasabihin ang mga susunod na salita. Sa bawat segundo ng katahimikan, pakiramdam ko'y bumibilis ang tibok ng puso ko. At nang magsimula siyang magsalita ulit, ang sinabi niya ang nagpalubog sa akin sa isang realidad na hindi ko kailanman inaasahan. Hindi lang basta iniwan ka ni Marco, kasama ko siya ngayon. At hindi siya babalik. Sa kabila ng malamig na hangin na dumadaloy sa maliit na bintana ng kwarto ko, pakiramdam ko'y tila sinisilaban ang bawat himaymay ng katawan ko. Hirap na akong huminga, parang may nakadagan sa dibdib ko. Ang bawat paghinga ay tila pag-akyat sa matarik na bundok. Hindi ko na alam kung saan ko kinukuha ang lakas ko para gumalaw. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, umaasa pa rin akong darating siya. Si Marco. Walang kuryente ang bahay. Ang tanging ilaw ay galing sa kandilang halos maupos na. Sa bawat pagpitik ng dilim, bumibigat ang isip ko. Naalala ko ang mga pangako niya noong una. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang mangyari, kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Pero sa pagkakataong ito, sa gitna ng pinakamalalang sakit na nararanasan ko, nasaan siya? Pinilit kong bumangon, kahit nanlalambot ang mga tuhod ko. Ang bawat hakbang ko ay parang paglalakad sa basag na salamin. Masakit, mabagal, puno ng pag-iingat. Lumapit ako sa lamesa kung saan nakapatong ang cellphone ko. Wala akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Walang tawag. Walang bakas na kahit papaano iniisip niya ako. Marco, bulong ko. Pilit na hinahanap ang lakas sa pangalan niya. Ngunit ang pangalan na yon na dating nagbibigay ng pag-asa, ngayon ay parang lason na unti-unting pinapatay ang puso ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung dahil sa sakit sa katawan o sa sakit sa puso. Sa bawat patak, naalala ko ang mga alaala naming magkasama, ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga gabing magkapiling. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maunawaan kung paano niya nagawang lumayo sa akin ng ganito. Pilit kong tinanggal ang mga bumabalot na kumot sa akin at tumayo. Kailangan ko siyang tawagan. Kailangan kong marinig ang boses niya, kahit pa magmukha akong desperado. Hindi ko na inisip ang kahihiyan. Gusto ko lang malaman kung bakit. Bakit sa pagkakataong ito, sa oras na kailangan ko siya, parang siya pa ang unang nawala. Hinawakan ko ang cellphone ko, nanginginig ang mga kamay. Tumawag ako. Ang bawat ring ay parang martilyo sa puso ko. Hanggang sa nag-click ang tawag at ang boses niya ang narinig ko. Marco? Ang tinig ko'y halatang basag mahina. Ah, si Mia, napatawag ka? Malamig niyang sagot. Wala ni bahagyang emosyon o pag-aalala sa tono niya. Nasaan ka? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na kaya. Pwede bang pumunta ka? Pinilit kong gawing malinaw ang mga salita ko. Kahit pa nanginginig ang boses ko. Tahimik. Para bang iniisip niya ang bawat salita bago sumagot. Mia, hindi na kita kayang puntahan. Hindi na kita kayang alagaan. Anya diretso. Walang pag-aalinlangan. Parang naputol ang paghinga ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sinabi niya. Sa pagiging lantaran niyang pag-iwas, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Ang bawat salita ay parang patalim na sumasaksak sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit hinahanap ang sagot sa likod ng malamig niyang boses. Pagod na ako. Hindi ko na kayang magpanggap na kaya ko pang dalhin ang lahat ng problema mo. Hindi ko na kaya, Mia. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas para magsalita. Problema? Ganito mo ba tinitingnan ang sakit ko? Ganito mo ba tinitingnan ang relasyon natin? Mia, hindi mo naiintindihan.
Hindi ito tungkol sa'yo lang. Nandito na rin ako sa puntong hindi ko na alam ang gagawin. Hindi kita matutulungan at hindi rin kita kayang iligtas. Pilit kong nilabanan ang galit at lungkot na bumabalot sa akin. Marco, ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nangako. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, hindi ba? Paano mo nagawang talikuran ang lahat ng iyon? Tahimik siyang sumagot, halatang nag-iisip. Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang narinig ko. I'm sorry, Mia. Hindi ko na kaya. Hindi na kita mahal. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung mas masakit ang pisikal na sakit o ang sakit ng pag-abandona niya. Ang mundo ko, na dating punong-puno ng kulay at pag-asa, ngayon ay naging madilim at walang direksyon. Naputol ang tawag. Naputol din ang lahat ng pangarap ko kasama siya. Tumitig ako sa kandila. Patuloy itong nauupos, unti-unting nawawala ang liwanag nito. Parang ako, parang kami. Ang apoy na minsang nagbibigay liwanag at init, ngayon ay papawala na. Ngunit bago pa man tuluyang mamatay ang kandila, narinig ko ang mahihinang katok sa pinto. Sa gitna ng katahimikan, iyon ang tunog na hindi ko inaasahan. Nagtaka ako. Sino ang darating sa ganitong oras? Si Marco ba? Imposible. Alam kong hindi na siya babalik. Pinilit kong bumangon, kahit pa nanlalambot ang katawan ko. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay puno ng tanong, puno ng takot. Nang buksan ko ang pinto, ang nakita ko ay isang mukha na hindi ko inaasahan. Si Clara, ang matalik kong kaibigan na matagal nang hindi nagpapakita. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng lungkot. At sa likod niya, may isa pang tao, isang lalaking hindi ko kilala. Pero hawak niya ang isang sobre. Mia, sabi ni Clara, halatang nanginginig ang boses. May kailangan kang malaman. Sa kabila ng pagod at sakit na bumabalot sa katawan ko, pinilit kong tumayo mula sa kama. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang pako na bumabaon sa aking balat. Ngunit hindi ko iyon alintana. Ang aking dibdib ay mabigat, hindi lamang dahil sa sakit na nararamdaman ko, kundi dahil sa bigat ng tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit niya ako iniwan? Malamig ang sahig sa ilalim ng paa ko. Ang mga dingding ng silid ay tila gumagapang papalapit sa akin. Isang paalala ng kung gaano ako nag-iisa sa mga oras na ito. Ang mga bote ng gamot na nakalapag sa lamesa ay parang mga patunay ng kawalan ko ng lakas. Hindi ko na nga magawang ayusin ang sarili kong espasyo. Sa bawat sulok, bakas ng kawalang pag-asa. Isang basag na baso, isang nakalupasay na kurtina, isang unan na basang-basa sa luha. Dayan, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Ang huling sinabi niya bago siya lumabas sa pintuan. Ngunit ang pangako niyang iyon ay nabaon na sa limot. Sa simula, hinintay ko siya nang may pananalig. Pinilit kong unawain ang sitwasyon. Iniisip na baka may dahilan siya. Ngunit lumipas ang mga araw, ang mga linggo, at ang bawat segundo ng katahimikan ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Sa isang banda, hindi ko rin maalis sa isip ang mga huling sandali namin. Ang paraan ng pag-iwas niya nang tanungin ko kung kaya pa ba niya akong alagaan. Ang mabilis niyang paglingon sa telepono habang sinasabi niyang may mahalaga siyang kailangang gawin. Ang malamig niyang mga mata na tila walang bahid ng pag-aalala. Ngunit ngayon, hindi na mahalaga ang mga paliwanag. Ang katotohanan ay iniwan niya ako. At narito ako, nakaratay sa isang bahay na tila lumulubog sa dilim at alikabok. Ang katawan ko ay unti-unting bumibigay. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkabasag ng puso ko. Humakbang ako patungo sa bintana. Ang liwanag na pumapasok mula sa labas ay mahina. Parang ako, pilit na sinisikap na manatiling buhay. Sa labas, rinig ang tunog ng mga bata. Tumatawa sila. Tumatakbo sa kalye, malayo sa mundo ng sakit at lungkot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila kung gaano kahirap ang pakiramdam na iniwan ng walang paliwanag.
Ngunit sino ba ang makikinig sa isang babae na tila binura na sa mundo? Sa gitna ng katahimikan, bigla kong naramdaman ang panginginig ng aking telepono. Nandito pa rin ito, kahit na matagal na siyang hindi tumatawag. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ko. Baka siya na ito. Baka bumalik na siya. Ngunit nang tingnan ko ang screen, hindi ang pangalan niya ang nakasulat. Isa itong hindi pamilyar na numero. Gusto kong huwag pansinin, ngunit tila may kung anong puwersa na nagtulak sa akin para sagutin iyon. Hello! Nanghihina kong sabi. Dayan? Ang tinig ay pamilyar, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Puno ito ng kabigatan, ng pag-aalala. Hindi siya. Isa itong babae. Oo, ako ito. Sino ito? Tanong ko. Pinipilit na panatilihing matatag ang boses ko. Hindi mo ako kilala, pero may sasabihin ako sa'yo tungkol kay Marco. Marco, ang pangalan niya ay isang sugat na hindi ko pa kayang hawakan. Ngunit sa halip na isara ang linya, nanatili akong nakikinig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong koneksyon sa pagitan ng tinig ng babaeng ito at ng kakaibang lamig na nararamdaman ko. Si Marco. Hindi siya ang iniisip mo. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito, pero kailangan mong malaman. Sabi ng babae. Ang boses niya ay nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang kaba ay bumalot sa akin. Sabi niya sa akin na iiwan ka niya. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, pero sinadya niya. Hindi ito dahil sa trabaho. O kung ano paman. May ibang dahilan. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat salita ng babae ay parang martilyo na bumabasag sa natitirang lakas ko. Ano ang dahilan? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Dayan. Tumigil siya. Parang may iniisip kung sasabihin ba niya ang susunod na bahagi. Si Marco at ako, magkasama kami. Matagal na. Ang bawat salitang lumabas mula sa bibig ng babae ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Ang sakit sa katawan ko ay biglang nawala. Pinalitan ng isang mas matinding sakit. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Magkasama? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Oo, sagot niya. Mabigat ang boses. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito sa'yo. Hindi ko alam kung bakit hindi siya naging tapat. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ito kasalanan mo. Hindi ko alam kung paano ako nakatugon. Siguro ay may nasabi ako. Siguro ay wala. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng linya na naputol at ang katahimikan na bumalot sa akin ay mas malupit kaysa dati. Tumitig ako sa telepono, sa kawalan, sa mga dingding na tila bumagsak sa akin. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Ang bigat ng katawan ko, ang init sa ulo ko, ang pag-iisa, ngunit higit sa lahat, ang galit. Galit na hindi ko alam kung saan ibabaling. Habang nakatayo ako roon, biglang may kumatok sa pinto. Napakahina, halos hindi ko marinig. Ngunit sa katahimikan ng bahay, ang tunog na yon ay parang sigaw. Pagmulat ko ng mata, malamlam na liwanag mula sa bintana ang bumati sa akin. Ang mga alon ng ulan sa labas ay nagdudulot ng malamig na pakiramdam sa silid. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Ang bawat paghingay parang laban. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng alkohol at gamot. At nararamdaman ko ang hapdi ng karayom na nakatusok sa braso ko. Ilang araw na ba akong ganito? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga lang sa akin ay ang presensya niya. Si Marco. Si Marco, ang tanging tao na nangako sa akin na hindi niya ako iiwan. Paulit-ulit niyang sinabi na kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, mananatili siya sa tabi ko. Ngunit sa mga araw na lumipas, ang presensya niya ay tila usok na unti-unting naglaho. Sa unang linggo, naroon siya, hawak ang kamay ko, tuwing masakit ang katawan ko, tuwing umiiyak ako sa takot. Sa ikalawang linggo, mas bihira ang kanyang pagdalaw. Palaging may dahilan. Trabaho, pagod,
kung ano-ano, hanggang sa tuluyan na siyang hindi sumipot. Ang huling imahe niya sa isip ko ay ang kanyang likod habang lumalabas sa pintuan ng silid na ito. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Ang sakit ng iniwan niya ay halos kapantay na ng sakit na nararamdaman ko sa katawan. Paano niya nagawa ito? Paano niya nakayang talikuran ng isang taong lubos na nangangailangan? Pinilit kong bumangon mula sa kama kahit nangangatog ang mga tuhod ko. Ang mga mata ko'y naglakbay sa paligid ng kwarto. Walang marko, walang kahit anong palatandaan na narito siya. Sa tabi ng kama, ang mesa kung saan niya dating inilalagay ang mga bulaklak para sa akin ay ngayon ay puno na lamang ng basyo ng gamot at isang basong tubig na hindi ko pa nauubos. Walang bulaklak, walang iniwang, kahit ano. Napansin ko ang cellphone ko na nakapatong sa mesa. Dahan-dahan ko itong inabot. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang screen. May mga huling mensahe mula kay Marco, ngunit ang mga ito'y puro malamig at walang emosyon. Pasensya na, hindi ako makakapunta ngayon. May trabaho ako, mahal. Kaya mo yan. Ang huling mensahe niya ay may petsang 1 linggo na ang nakalipas. Hindi ko na iwasang mapaiyak habang binabasa ang mga ito. Ang mga mensahe niya na dati puno ng pag-aalala at pagmamahal, ngayon ay tila walang pakialam. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lang pisikal. Ito'y mas malalim, mas matindi. Ang bawat patak ng luha ko'y parang nagpapakita ng kawalan niya, ng pagkabigo ko sa kanya, ng kawalan ng pag-asa. Pinilit kong idaya lang numero niya. Ang bawat tunog ng pagring ay parang martilyo sa dibdib ko. Ngunit walang sumagot. 1, 2, 3 beses kong sinubukan. Sa ika-4, may sumagot. Ngunit hindi boses ni Marco ang narinig ko. Isang boses ng babae. Hello? Tanong ng babae. Malamig ang tono niya. Parang hindi siya interesado. Agad akong nagtanong. Si Marco ba yan? Ngunit bago pa siya sumagot, narinig ko ang boses ni Marco sa background. Malinaw at masaya, parang walang problema. Sino yan? Tanong niya sa babae. Nagulat ako. Ang boses niya ay puno ng kasiyahan, ng buhay. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman mula sa kanya. Pinilit kong pigilan ang panginginig ng boses ko habang sinasabi, Marco, ako to, si Mila. Sandaling katahimikan ang sumunod, ngunit narinig ko ang babae sa kabilang linya na nagsalita muli. Marco, sino ba tong tumatawag? Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang kawalan niya ng sagot o ang katotohanang may ibang babae na sa buhay niya. Sa wakas, nagsalita siya. Mila, wag mo na akong tawagan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang alagaan ka. Parang binagsakan ako ng mundo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumarak sa puso ko. Ano? Marco, anong sinasabi mo? Nangako ka sa akin. Pasensya na. Hindi ko na kayang maging bahagi ng sakit mo. Malamig niyang sagot. Bago pa man ako makapagsalita, pinutol niya ang tawag. Naiwan akong nakatulala sa telepono. Ang luha ko'y tuluyang bumagsak, tumulo sa pisngi ko, hanggang sa basang-basa na ang laylayan ng suot kong damit. Wala na siya. Tuluyan na niya akong iniwan. Ngunit bago pa man ako tuluyang maglaho sa kawalan, naramdaman ko ang kakaibang init sa likod ko. Napalingon ako at naroon ang isang anino sa salamin. Isang pamilyar na figura. Hindi si Marco, ngunit may kakaibang presensya. Ang pintuan ng kwarto ay unti-unting bumukas at isang lalaki ang pumasok. Hindi ko siya kilala, ngunit ang mga mata niya'y puno ng awa at determinasyon. Mila, sabi niya, malumanay ngunit puno ng lakas. Ako ang tumulong sa'yo noong dinala ka rito. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Sino siya? Bakit niya ako kilala? Sa gitna ng sakit at pagkalito, may kakaibang takot ang bumalot sa akin. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, naramdaman ko ang isang bagay na
Matagal ko nang hindi nararamdaman pag-asa. Nang magising ako, ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib ko. Hindi lamang dahil sa sakit na lumalason sa katawan ko, kundi dahil sa tahimik na pagkawalan niya. Ang kwarto ay puno ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na nagpaparinig sa akin ng sariling tibok ng puso. Mabagal, pagod, tila sumusuko na rin. Ang mga kurtina ay kalahating nakabukas at ang malamlam na liwanag ng hapon ay tumatama sa sahig na malamig sa paa. Nasa ospital pa rin ako. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumisingaw sa paligid, isang paalala ng bawat minuto ng kawalan ko ng kontrol. Sa pagitan ng bawat paghinga, ramdam ko ang kirot ng mga tubo sa ilong ko, ang mga karayom na nakakabit sa braso ko. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang kawalan niya. Ang lalaking nangakong hindi ako iiwan, kahit ano pa ang mangyari. Tila kahapon lang nang hawakan niya ang kamay ko, nangako na magiging kasama ko sa laban. Tumingin siya sa mata ko, at sa sandaling iyon, naniwala ako sa bawat salitang binitiwan niya. "Hindi kita pababayaan," sabi niya, at sa kabila ng sakit, ngumiti ako. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya ako. Iniwan niya ako sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, sa oras na hindi ko alam kung mabubuhay pa ako o hindi. Sinubukan kong huwag mag-isip tungkol sa kanya, ngunit kahit anong pilit kong burahin ang alaala niya, bumabalik ito ng paulit-ulit. Ang paraan ng paghawak niya sa buhok ko habang hinang-hina ako, ang mga halik niya sa noo ko na tila nagsasabing, "Laban lang." At ngayon, wala na siya. Ang mga pangako na